Face to Face dito sa TV5. Kami po'y nagbabalik sa 2 taong selebrasyon ng Face to Face. Mainit na sumugod si Ate Cristina. Bakit ka nagagalit kay Ate Evelyn samantalang nakita lang naman daw niyang pinapabayaan mo ang iyong anak, muntik pang masagasaan, kaya daw siya nakapagsalita ng ganon. Hindi totoo yan, Tiyang Ami. Ang totoo yan, ang anak ko, lumalakad doon sa simbahan. Oh. Tapos, doon siya ng... Ilang taon ang batang naglalakad na yon? 2 years old. Ilan? 2 years old. 2 years old! Pababayaan mo! Pero hindi totoo na hapit masagasaan. Hindi totoo, hindi nasagasaan. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Hindi totoo Kasi yan. bulag ka. Ikaw bulag. Sandali lang. Pero ang tinatanong kasi dito din, ang problema, Ate Cristina, ilan ang anak mo? Lima, namatay, ay, 7, namatay ng 2. Ipasagom ang usa. Kaya tas Madrid. Kasi, may Hindi takawin nga. siya. Okay, ganito, Ate Why Cristina. nung Isa sa... Okay, sandali lang. Makinig muna. Masyado nang maraming sinabi. Sandali lang. Wala na tayo. Hindi na tayo magkakaintindihan. Ang problema kasi dito, Cristina, isa sa mga mensaheng nais iparating ng programang Face to Face ay ito. Ito ang lagi naming sinasabi na hindi po pwedeng tayo ay anak ng anak pagkatapos hindi natin kayang alagaan at buhayin Siya, marami ang din siyang mga anak bata. eh. Anya. Hindi yun ang problema. Marami din Alam siyang problema anak. doon. Ay, Maya. Kung kaya niya ang 5 anak pero Lahat, pinapakain, Lahat kaya. Oh, toya ka. Lahat kaya. Oh, Yung isa lahat. nag-aaral sa Lahat. simbahan. Lahat. Isa nag-aaral sa sandali. Hindi ako katulad sa iyo kahit matanda pa. Diretsahang tanong, Cristina, pakiramdam mo ba sobra kang pinakikialaman ni Aling Evelyn? Sobra. Bakit? Paano? Yung sana ko pa rin. Pero gaano katotoong matigas kasi ang ulo mo, wala kang pinakikinggan. Walang kwenta. Hindi naman po pwedeng ganon. Dahil hindi naman tama yung binibintang nila na anak ko, hindi ko raw pinapakain. Kung hindi ko pa pinakain yung anak ko, namatay na yon. Lahat namatay na. Pag hindi ko na pinakain. Ilan kayo magkakapatid? 11. Ha? Lapit isa. Patawa! Daming ipis! Siyang may hinahabol pala siya. 11! Lima pa So lang yung ginagaya kanya. mong nanay mo, ganun din dapat ang anak mo, patawa. Yan ang kasabihan natin Ami. Kung ano ang bunga, masyadong Ha? puno. Ayun ang kasabihan? Anong puno, siya rin ang bunga. Sino ba nag-imbento niya kasabihan na yan? Sa akin lang. Kukutusan ko lang. Sa akin lang. Ikaw din? Oo. Na kung anong puno, siya rin ang bunga. Oo. O bakit ang nanay mo hindi matigas ang ulo, ikaw matigas Matigas din ang ulo? ulo yung nanay ko. O gayahin mo din? Oh, gayahin ko rin. Ayun. So dahil sa matigas ang ulo ng nanay mo, 3 taon na kayong hindi nag-uusap. Bakit? Kasi noong 2010, nagkabati kami. Oh. Tapos nagagalit din siya sa akin dahil sa pera. Ilang taong ka ba unang nagkaanak? 15. Ang 15 years old, ang alam lang ay maglaro pa lang ng manika. So dapat, nung nagkaanak ka ng 15, nagtanong ka sa nanay mo, Nay, paano bang mag-alaga ng bata? Kasi siyang Ami, yung 12 years old pa ako, pinatrabaho na ako ng nanay ko sa kalenderya. Pero doon kami nagkita sa asawa ko, doon sa pinatrabahuan ko. Oh, bakit naman kayo nagmadali? Kasi parang alam ko, minsan hindi ako kakain sa amin, walang kain. Hindi ka talaga makakain kung hindi ka magtatrabaho. Kaya nga sinabihan ka ng nanay mo na magtrabaho na. Oh. Kaya nga, pinahinto niya ako sa pag-aaral dahil magtrabahuin niya ako. So nagalit ka sa nanay mo dahil hindi ka pinagtrabaho. Ay, hindi ka pinag-aral. Kaya ka nagalit sa kanya. Oh. Yung trabaho ko, yun ang overtime, walang hindi pwede makapag-aral ka, yung trabaho ka. Pero hindi. Kung nagtatrabaho ka nga nun, pwedeng nakapag-ipon ka ng pang-aral mo. Hindi naman ako makaipon kasi wala pang sweldo ko, kunin na sa nanay ko. At pagbili ng gamit ko, hindi ako makalibili dahil wala pang sweldo ko, kunin niya ng advance yung sweldo ko. Oh. Tapos humingi ako sa nanay ko pang bili ng kuwan niya. Sabi niya, bukas na
lang, pag may pira na ako, palagi lang bukas hanggang sa wala. Masama ang loob niya yata sa nanay niya. Sobra nga eh. Kasi nga, yun na nga eh. Dahil 11, 11 kayong magkakapatid, pang ilan ka? Pang-pito. Pang 7. Ilan sa mga kapatid mong nakapag-aral? Anong sa ngayon, 2 lang. Ang isang nagiging problema dito, Dr. Camille, ay ang sinasabi ni Christina na siya di umano ay sobra ng pinakikialaman ni Aling Evelyn. Pero ang sagot naman ni Ate Evelyn, ito'y pagmamalasakit lamang sa kanyang kapwa. Kailan ba natin masasabi ng isang bagay ay pagmamalasakit at kailan natin ito masasabing sobra na at ito'y pakikialam na? Karaniwan kasi, Chang, pag sinabi mong nagmamalasakit ka, directly sinasabi mo yon. Halimbawa, meron kang nakitang punto na medyo mali yung sinasabi niya, chances are, sasabihin mo ng diretso. Hindi mo dapat sasabihin ito ng parinig. Yung parang nagpapasabi ka lang na hindi nakikita na, hoy, alam mo yung kapitbahay natin, kasi ang chance na masabi na yung nagpaparinig ka, merong gustong ipunto ito na sinisira ako. Once na naging ganon, chances are, ikaw mismo mag-iinit ka. Pero dito sa nakikita ko, parang nagkakaroon ng transference, negative transference si Christina kay Evelyn. Ano po ibig sabihin nun, Doktora? Ibig sabihin kasi, kung napapansin niyo, hindi ko naman inaano, meron ng edad itong si Ate Evelyn na parang lumalabas na nagiging nanay siya dito kay Christina. Na parang ginagabayan niya. Oo, kaso negative nga ang tingin niya doon sa nanay niya eh. So since negative yung tingin niya sa nanay niya, Parang sa lahat ngayon ng may edad na babae, negative na. O na parang sabihin natin may concern talaga dahil sasabihin ka na, huy, anak mo, alagaan mo. Ang tingin niya, nanay niya to, nagtapang parang ayoko sa'yo. Yung mga ginagawa niyo mali, nakikialam kayo. Isa nga doon sa mga sama ng loob ni Christina sa kanyang nanay ay yung hindi sila napag-aral, tapos nagtrabaho siya. Tapos parang ngayon, ang nangyayari, hindi ba't parang nauulit din sa kanyang mga anak? Karaniwan nagiging cycle ito dahil alam nyo, yung pag nakita nyo na the only way na makaalis kayo dun sa bahay is yung pag-aasawa, chances are kung hindi kayo naturuan at meron yung gumagawa ng paraan na ang nanay na sana magabayan ko to kahit na nag-asawa na, tapos nire-refuse mo yon, chances are uulit at uulit yun. Kasi mga ano yun eh, tinatawag nating unresolved conflicts, hindi natapos ng problema at natutuloy. Kaya nagiging cycle siya. Salamat po, Doc. Cebu, narinig na natin ang bawat panig. Ang tanong ngayon, Hans, sa pula ba o sa puti sila? Oh, mga kapatid, dito sa Cebu, ano ba sa tingin ninyo? Nasa puti, siya yung sabing nagrereklamo dahil pinakikialaman siyang masyado nito namang kanyang kapitbahay na nasa pula. Magboto Hans tayo. Pula ba kayo o puti? Go! Mukhang sa first round ng ating botohan ang sigaw ng mga Cebuano ay nakalalamang ang pula. Ibig siguro nilang sabihin, hindi masama na ikaw ay concerned sa iyong kapwa. Pero syempre, paalala, ang sobrang concern talaga namang nagiging pakikialam pag sumosobra lang talaga. Yan ang ating botohan. Abay, nakakagulat ang naging botohan ng ating mga kasawsawan. O eto na mga kapatid, dahil nga daw, sa malapit siya kay Ate Evelyn, pati raw siya ay idinadamay na ni Ate Christina. Bakit naman kaya niya nasabi yun? Narito po, si Rostom Sabati. Pasok! Sandali lang, Rostom! Sandali lang, Rostom! Lalaki ka pa rin! Diretsang tanong, bakit ka naman galit na galit? Sino bang hindi makagalit dyan? Sinabihan niya kung wala na akong kain sa amin? Kapal ang mukha mo? Hoy, hindi ko alam yun. Sabi ko lang yan. Sabi mo. Alala ko lang sa'yo, Rostom. Tignan mo ko. Lalaki ka pa rin, ha? Isumbong kita kay Robin. Bibi! Bibi! Iba na itsura mo ngayon, Bibi. Naging maskulado ka, Bibi. Gulat ako, may tattoo ka pa ngayon, Bibi. Bakit naman galit na galit ka kay Ate Christina? Ha? Sabi ng mga ano sa akin,
Sinabi niya daw ako, wala daw akong kain. Kaya ako, ano sa kanya. Kapit ng kapit daw. Kapit ng kapit. Magkaano ba kayo ni Ate Wala Evelyn? lang. Magkaibigan na? Magkapit bahay? Tapos, nagtigil na siya. Tapos, doon ako kumakain. Tapos, may narinig ako. Nagsabi daw siya na, kaya daw ako pumupunta sa kanya dahil humihingi ako ng kain. Sinungaling ka talaga. So parang ang sinasabi ni Rostong, nagagalit siya kay Christina dahil sinasabihan siya na walang kaon. Baw. Naku mga day, tutok lang, abangan ninyo ang mainit na nationwide second anniversary presentation ng... Saan doktor mo pinapacheck up araw-araw? Sa center. Pinapainom ko lang. Vitamin. Araw-araw! Hindi tayo nagpahuli dahil ang mga lihim na pilit ikinukubli, huling-huli sa ating spy camera. Ikaw nga ba ang kumuha nung mga gamit nila na nawawala? Hindi po totoo yan, ma'am. Tanda mo kung anong suot mo nung Martes? Jersey po. Anong kulay? Green yata yan. Kailan naman kinuha yun? Ayun! So, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba yon na naka-green na jersey na may nakalagay na lawn? Hindi ko po alam. Ang sabi po ninyo, hindi po kayo naniniwala dahil hindi po ninyo nakikita yung ginagawa ni Francis. So, pakita natin po ito. Hindi po lumalaban ang anak ninyo, Mang Francis. Kaya kung ayaw mong makot on camera, umayos ka!